Hello, it's me, Chen. Isa akong domestic helper or katulong dito sa Hong Kong. Plus, rumarakit ako tuwing holiday ko. Siyempre, hindi lang naman ako ang gumagawa nito dito sa Hong Kong at siyempre, maraming kababayan nating Pilipino ang gumagawa nito. Kaya naman, for the laban lang ang person. Sinampal ako ng realidad na hindi pala ganon kadali ang mag-abroad. Isa kasi ako sa nag-akala na pag nasa abroad ay maganda ang pamumuhay. Pero in reality, yung mga napapanood natin sa television na mga pagsasadala ng mga domestic helper dito sa abroad ay sobra pa yung mga nangyayari sa kanila. Sa loob ng 2 taon ko ditong pananatili sa Hong Kong ay sobra nga akong mapagmasid sa mga kapwa natin OFW dito sa Hong Kong, lalong-lalo na sa bandang Central Hong Kong. Nandun nga ang karamihan nating kapwa OFW na nagbabakasakali or sumusugal na maghanap buhay para madagdagan ang mga kita nila. Hindi madali ang makipagsapalaran doon, lalong-lalo na minuminutong may nakabantay doon. At meron namang iba na hindi lang online selling ang ginawang racket dito sa Hong Kong. Sa Central ay maraming rumaracket na Pinay. Minsan ang iba nagmamanicure, nagpa-parlor, o kaya nagbibigay ng mga flyers. At ang iba naman nating kababayan ay piniling mag-sideline sa mga store dito sa Hong Kong. Sobrang ang nakaka-proud ang mga kababayan nating OFW na Pinoy dito sa Hong Kong. Instead ipahinga na ang isang araw sa buong isang linggo na pagtatrabaho, ay ginugugol pa rin nila sa paghahanap buhay. Minsan sa akin pag-online selling, para akong si Miss Charo Santos na nakikinig ng mga kanya-kanya or iba't ibang kwento galing sa ating kapwa OFW. Merong ginugutom ng amo, sobra pa sa 12 hours ang trabaho, walang pahinga at dire-diretso ang trabaho sa loob ng isang araw, hindi maayos ang tulugan, sinisigawan ng amo, bilang na bilang yung pagkain sa rep na akala naman nila ay nanakawin mo. Wow. Meron naman sa kontratang pinermahan mo ay isang amo lang ang pagsisilbihan mo pero pagdating dito ay 2 amo na ang pagsisilbihan mo. At meron din naman mga kapwa OFW natin or karamihan sa OFW natin na nati-terminate bigla or pinapaalis bigla sa kanilang trabaho. Yung ibang amo wala silang pinipiling oras kung kailan kanila pabababain sa trabaho. Meron ngang alauna ng madaling araw or umagang-umaga pabababain ka or pagkagising mo pa lang sasabihan ka na bumaba ka na sa trabaho. At ang main reason lang minsan ay dahil hindi ka gusto or pinagsilosan ka ng amo mo. At ang iba naman ay dahil lang may isang utos na hindi mo sinunod sa kanila ay pabababain ka na. Maraming mga simpleng dahilan na pwede mong ikasira or pwede mong ikapahamak at pababain ka bigla sa trabaho kahit anong bait na ipakita mo sa amo mo, kung ayaw nila sa'yo, ay walang-wala kang magagawa. It's like a love ba? At pagdating naman sa homesick, ayan ang masasabi ko dyan, very wrong talaga yung homesick. Parang double kill siya. Pinakamabigat na kalaban talaga yung homesick na dadanasin mo. Kung mahina ka dito sa abroad, ay kawawa ka talaga. Unang-una kasing tutulong sa'yo dito sa abroad ay siya at walang iba kundi ikaw. Pero syempre, kailangan mong tulungan ang sarili mo para maibsan ang kalungkutan na nadadanas mo. Hindi biro ang pag-abroad, hindi madali ang pag-abroad. Lungkot na mawalay sa pamilya ay sobrang bigat na. Tapos ang nakakasad pa, yung pamilya mo sa Pinas ay parang walang pakialam sa nararamdaman mo. Kung hindi ka nila i-update kung kumusta ka na o anong ganap sa mga buhay nila. Pagkatapos mo magpadala ng pera ay niho ay wala nang balita sa kanila. At ang ending, pinang-happy na nila. Nakakasad lang na marinig yan sa mga kapwa natin OFW dito sa Hong Kong.